Sa isang kagubatan na tila gawa sa mga panaginip, mayroong dalawang magkaibang mundo. Sa itaas, sa ilalim ng asul na langit ay ang mundo ng mga paru-paro. Si Pula, ang pinakamakulay na paru-paro sa kanila, ay malayang lumilipad, dinadapuan ng bawat bulaklak at sinasayawan ang hangin. Ang kanyang pakpak na may kulay na tila apoy at ginto ay sumasalamin sa sikat ng araw. Sa kabila naman, sa ilalim ng lupa ay ang mundo ng mga anay. Si Bungi, isang anay na nagtatrabaho nang walang humpay, ay tila nalulunod sa dilim at bigat ng lupa. Hindi niya nakikita ang kalawakan ng mundo. Tangi ang mga ugat ng puno. Nagsimula ang eksena kung saan nakatanaw si Bungi kay Pula na naglalaro. Tingnan mo siya, kaibigang Gabi. Tingnan mo si Pula. Napakaganda ng kanyang buhay. Walang ibang ginawa kundi maglaro at magsaya lang. Samantalang tayo nagpapakahirap dito sa ilalim ng lupa. Huwag mong inggitan ang buhay ni Pula, Bungi. May kanya-kanya tayong gampanin. Ang mga paru-paro sa ganda ng kanilang pakpak ay kailangan din ng matinding pag-iingat. Ang kanilang buhay ay saglit lamang at puno ng peligro mula sa mga ibon at tao. Tayo, kahit sa dilim ay ligtas at mas matagal ang buhay. Tumingin si Gabi sa kalangitan at pagkatapos ay umiling. Nagpatuloy siya sa paglalakad habang si Bungi ay nag-iisa na iniisip ang kanyang pagnanasa. Sa sumunod na araw, naglakbay si Bungi sa pinakamataas na bundok ng kagubatan. Doon, mayroong isang malaking bato na tinutubuan ng mga makukulay na bulaklak. Dito raw nananahanan ang Diyosa ng kalikasan. Oh, mahal na Diyosa, patawad po sa aking pangahas na paglapit. Ngunit hindi ko na po kayang mamuhay sa ganitong paraan. Pagod na po ako maghukay. Gusto ko pong lumipad. Gusto kong makaranas ng kalayaan kahit sandali lang. Biglang umilaw ang bato at lumitaw ang Diyosa ng kalikasan. Siya ay gawa sa dahon at bulaklak. Alam ko ang nasa iyong puso, o Bungi. Ang bawat nilalang ay may sariling gampanin. Kung ang isang isda ay magangad na lumipad o ang isang ibon na sumisid sa ilalim ng dagat, ang balanse ng kalikasan ay magugulo. Ngunit dahil sa iyong labis na pagnanasa, ipagkakaloob ko ang iyong hiling. Biglang umilaw ang buong katawan ni Bungi. Tumubo ang magagandang pakpak sa kanyang likod na tila gawa sa ginto at esmeralda. Patuloy sa pagsasalita ang Diwata, ngunit hindi na niya ito narinig. Ngunit tandaan mo, ang regalong ito ay may kapalit. Sa sandaling dumapo ka sa lupa, mawawala ang iyong pakpak. Pula, nagawa ko rin. Lumilipad na rin ako tulad mo. Oh, sino ka? Hindi kita kilala. Ang ganda ng iyong pakpak, ngunit alam mo bang ibig sabihin ng mga ito? Nagtaka si Bungi, ngunit nang dumapo si Pula sa isang halaman, may lumitaw na matabang uod. Bakit may uod? Hindi ba't paru-paro ka? Ang bawat paru-paro ay dating uod. Ang aming pakpak ay hindi lamang simbolo ng kalayaan, ngunit ng maikling buhay din. Paano na ako? Mahal ko ang buhay ko, Pula. Hindi sa lahat ng oras makukuha mo ang gusto mo, Bungi. Kung oo, may kapalit ito. Unti-unting naubos ang lakas si Bungi, kung kaya't bumaba siya sa lupa at naglaho ang kanyang pakpak. Hindi ko alam. Ang akala ko'y kalayaan. Akala ko'y walang hanggan. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng Diyosa? Ang kalayaan na gusto mo ay may kapalit. Nabulag ka sa iyong pagnanasa, kaya ngayon nasasaktan ka. Dahil dito, naunawaan ni Bungi na ang totoong kahulugan ng kalayaan ay hindi dahil sa kakayahang lumipad, ngunit sa pagtanggap sa sarili at pagpapahalaga sa kung sino at kung anong mayroon ka.